May kumakain ng lahat ng isda sa aking pond sa likod ng bahay. At ngayon, susubukan kong alamin kung ano iyon. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para mahuli at alisin ito. Kung hindi natin gawin ito, baka kainin ng isdang ito lahat ng nilagay natin dito. Ilang taon na akong naglalagay ng isda rito, at baka kung ano-ano na ang laman nito. Sa palagay ko may isang isda na naging agresibo at inatake ang iba pa. Sa mga nakaraang linggo, napansin kong may mga patay na isda sa lawa na may nawawalang parte ng katawan. Ibig sabihin may umaatake sa kanila. Ngayon maraming bihira at malalaking isda sa lawa na ito. May mga dambuhalang hito, malalaking piranha at freshwater shark dito. At para masiguradong mahuli natin ang isda ngayon, nagdala kami ng mga pamingwit, lambat at iba't ibang bitag para sa isda. Pero bago natin gamitin ang lahat ng iyon, kailangan muna nating painin ang mga isda. Dito mismo mga pare, nasa akin ang paboritong pagkain ng mga isda ko. At ang kailangan lang natin gawin ay ihagis ito sa gitna ng lawa. At dapat lumapit na lahat ng isda. Kinakabahan ako mga pare, kasi pag tinapon ko ang pagkain, dapat lumapit na ang mga isda. Pagkatapos nilang kumain, wala na tayong magagawa para mahuli sila, kaya dapat tayong kumilos agad. Sabi ko na nga ba, tingnan ninyo! Ayun, may patay na isda na nakalutang sa gilid. Diyos ko, ito yung sinasabi ko mga pare. Hindi ko pa ito nakita na nangyari dito dati, pero nitong mga nakaraang linggo. Halos araw-araw akong pumupunta dito, napapansin ko na may isa na namang patay na isda. Kaya ang weird talaga nito. Mga pare, wala talaga akong alam kung anong nangyayari siguro. Tara, tingnan natin kung anong isda yon. Diyos ko, isa yon sa mga arowana. Tingnan ninyo yan. Hindi, at mas malaki pa siya mga pare. 2 arowana ang nandito. Nilagay namin sila dito. Ganito lang sila kalaki dati, tingnan ninyo kung gaano siya lumaki. Nakakalungkot mga pare. Diyos ko, sobrang lungkot. Tingnan ninyo, isa yan sa mga arowana natin. Tingnan ninyo kung gaano siya kaganda dati. Wala akong ideya kung ano ang pumatay sa kanya. Ang pangit talaga nito mga pare. Pero titigil na ito ngayon. Aalamin natin kung ano ang dahilan nito at mahuhuli natin yon. Sige, dapat lumitaw na sila. Tingnan ninyo. Umaahon na sila ngayon. Nakikita ko na talaga sila. Kabado ako. Mga pare, may malalaking isda talaga dito. Uy, tingnan ninyo. Ayun oh, lumalabas na sila. Oo, nakikita ko siya. Diyos ko, may isa sa mga pating. Mga pare, may napakalaking pating dito at nakita ko siya. Lumapit lang siya para sa pagkain. Ngayon, habang kumakain ng mga isda, subukan na silang hulihin. Ngayon, ang unang paraan na susubukan natin ay ang lumang hook at linya. At kung hindi ito gumana, kailangan nating subukan siyang hulihin gamit ang lambat o gamitin ang ating mga bitag para sa dambuhalang isda. Sige mga pare, nandito tayo. May tinapay tayo dito. Ilalagay natin ito sa ating kawil pero kailangan nating takpan ito dahil matatalino talaga ang mga isdang ito. At kapag nakita nila ang kahit anong parte ng kawil, hindi nila ito kakainin. Ayun, nandoon sila. Literal na nandoon lang sila. Kabado talaga ako ngayon. Pupunta na ako. Hihintayin ko siyang makita ulit. Susubukan kong ihagis ito sa harap nila. Tignan mo. Kita mo siya. Ay malaki yon. Nawala na ang tinapay natin. Tignan mo, tignan mo, tignan mo. Hinahanap niya na ang pagkain ngayon, guys. Kita ninyo, umiikot siya sa paligid nito. Kahit anong sandali ngayon, pwedeng biglang humila ang linya ko at mahuli na natin ang isda na ito. Grabe, kinuha niya na. Hindi nasa bibig niya na. Nabali ba ang linya ko? Kinuha niya ang tinapay mo. Mga pare, nahuli natin yung isda sandali lang pero niluwa niya ang kawil. Tingnan ninyo, andyan pa siya. Malaking albino pa ko iyan. Malamang siya ang kumakain sa ibang isda. Sobrang agresibo nila, kaya subukan ulit natin at tingnan kung mahuhuli natin siya. Nakuha ko na, may isda na ako. Diyos ko. Ang laki niyan. Yan ang hinahanap natin. Isang dambuhalang albino pocket. Nahuli na natin siya, mga kaibigan. Diyos, ang wild niya. Tingnan ninyo ang laki niya, mga kaibigan. Isa talaga siyang halimaw ng lawa ngayon. Grabe, tingnan ninyo ito. Ang lakas niya. Susubukan kong hawakan siya dito. Nakuha ko siya. Oo, tingnan ninyo ang laki. Kalma lang pare. Ang laki ng bulsa, mga kaibigan. Wild ang mga isdang ito. Magkamag-anak sila ng piranha at ito ay lumaki ng husto rito. Tingnan ang ngipin nila. Kalma lang pare, wag akong kagatin. Tingnan ninyo, kita ninyo yung mga ngipin na yan. Tingnan ninyo yung mga ngipin, ang talas nila. Yung mga ngipin na yan, baka ito ang pumapatay sa ibang isda. Kaya maganda ito. Nahuli namin siya noong inilagay namin siya dito. Maliit pa lang siya noon. Pero ngayon, halatang lumaki na siya ng husto. Sige mga pare, ang unang nahuli natin sa Pondex ay isa sa mga target nating isda. Umaasa akong mahuhuli natin sila ngayon dahil agresibo sila. Kaya may cooler sa likod ng truck ko. Ilalagay natin siya doon at pagkatapos ay uuwi tayo sa bahay ko para ilipat siya sa isa sa iba ko pang mga pond. Grabe mga pare, tingnan ninyo yan. Isang albino paku. Tara, ilagay natin siya sa cooler. Grabe, tingnan ninyo ito, ang laki niya talaga. Marami pa doon, may piranha, malalaking hito, at freshwater shark na tinatarget natin ngayon. Tara, bilisan natin pabalik sa bahay ko para ilipat siya sa ibang pond tapos balik tayo dito para manghuli ulit. Kita-kit sa bahay ko mga tol. Pwede natin siyang ilagay sa mystery pond, Oscar pond, or sa malaking predator pond. Pero sa tingin ko, may perfectong lugar ako para sa kanya at iyon ay ang cichlid pond. Ayokong ipakita ang pond ngayon dahil may ginawa kaming video kamakailan at maraming isda rito.
Ayokong ma-spoil muna. Sakto siya dito kasama ng mga isda natin. Sige, ilagay na natin siya. Ayos, malaki na. Mag-enjoy ka sa bago mong tahanan. Ang ganda niya doon ngayon. Ayos mga tol, balik na tayo sa Pondax. Sana hindi natakot masyado ang ibang isda nung nahuli ko yung isa. Marami pang isda dito, kaya ang goal natin ay makahuli pa ngayon. Lagyan ulit natin ng pain ng kawil at balik sa pangingisda. Grabe, tingnan mo yun. Ang laki. Mas malaki pa. Papalapit na siya. Nasa ibabaw na ng tinapay ko. Oh, may nahuli ako. May nahuli ako. Isda na, isda na. Handa na, 3, 2, 1. Nakuha ko siya. Grabe, mas malaki pa ito. Naku, nakita mo yun? Parang naputol niya ang linya ko. Grabe, literal na naputol niya ako. Naku, hindi maganda yan. May nahuli tayong malaki doon, pero hindi ko alam kung pating, piranya, o malaking hito. Wala akong ideya, hindi ko nakita. Grabe, andyan lang siya. Teka, mukhang iyon din ang isda. Kukunin ko na ang lambat at susubukan natin siyang hulihin. Kung hindi natin magawa, kailangan nating mag-iwan ng bitag dito ng 24 na oras. Baka mahuli natin siya, mga tol, pero may mga halimaw pa rin dito. Susubukan natin ang lambat at tignan kung may mahuhuli tayo gamit yon. O mga tol, hawak na natin ang lambat natin ngayon. Hindi ako ang pinakamagaling maghagis nito, pero susubukan natin. Nakikita ko ang mga isda sa gitna, subukan nating hulihin sila. Hindi masama. Diyos ko, may nararamdaman akong malaki. Tignan mo, oh ano yon? Ano yon? Paano kung hindi natin makuha? May nakuha ba tayo? Diyos ko, bas ito! May nakuha tayong maliit na largemouth bass, ang astig nun. Gusto ko rin itong maliit na isda. At marami ring maliliit na baby bluegills. Ito ang pangunahing pinagkukunan ng pagkain dito. At ito ang dahilan kung bakit mabilis lumalaki ang lahat ng isda na inilalagay natin dito. Kaya oo, ibabalik natin ang mga ito sa tubig at pati na rin ang base. Ayaw natin siyang kunin, ayos lang siya. Maganda ang kalagayan niya. Oh, dito. Tingnan mo, may nakita akong malaki. Diyos ko, doon mismo yun nangyari. Diyos ko, nakuha ko. Oo, ano kaya yun? Meron tayong maraming maliliit na bluegill. May nakita akong malaki dito, sana hindi pa ito nakatakas. Oh, nandito lang siya. Diyos ko na, hindi ako makapaniwala. Tingnan ninyo ito. Ito ay isang red-tailed giant garami. Marami tayong garami dito at malalaki ang karamihan. Pero itong isa ay maliit. Maganda ring makita na maayos ang kalagayan niya. Ilalagay natin siya sa timba dahil yan ang tinutukoy natin sa buntot niya. Lahat ng isda na nakita kong patay, may mga bahagi ng katawan na nawawala. Kaya inaatake siya ng kung anuman. Tutulungan natin siya. Ilalagay natin siya sa timba. Dahil hindi pa natin alam kung anong agresibong isda ito. Dadalhin muna natin lahat ng isda sa bahay ko. Ilagay na lang muna sa timba. Ang galing niyan. Ayun. Nasa ibabaw ng pagkain sila. Umaahon na. Kailangan kong pumunta doon. Sige, Diyos ko, may malaki dito. Sige na, bigyan mo ako ng maganda. Ano yon? Grabe, tingnan ninyo. Mga kaibigan, isa ito sa mga Vahaw Chichlid. Ang ganda, tingnan ninyo. Sige. Nag-castnet pa kami ng kaunti. Pero wala kaming nahanap kundi mas marami pang patay na isda. Nako! Mga kaibigan, tingnan ninyo. May patay na namang isda sa kanto. Ayoko na tumingin. Sandali, ayun ang albino catfish ko. Huwag ninyong sabihing patay na rin siya. Diyos ko, patay na silang lahat, mga kaibigan. May nakita pa kaming 2 patay na isda ngayon. Galit na talaga ako. Grabe ang lungkot nito. Mga kaibigan, ito dito ay isang maliit na baby Asian red-tailed catfish. Nilagay ko siya dito 2 buwan na ang nakalipas. Umaasang lalaki siya. Excited pa naman ako, pero patay na siya. Masama talaga. Isa ito sa mga paborito kong isda. Mga kaibigan, tapos itong isang ito, ano ba talaga ito? Hindi ko maintindihan, ano ba talaga ito? Hindi ko alam anong isda ito. Hindi ko rin ito nilagay dito pero patay na siya. Hindi siya nagtagumpay. Hindi ko alam kung ano o saan ito galing. Sabihan ninyo ako kung alam ninyo, pero hindi ito maganda. Ang daming maliliit na isda na parang ina-attack ng iba. Kaya sa tingin ko, ito ang gagawin natin. Pupunta tayo, maglalagay ng bitag para sa isda at kukuha ng mas maliit na bitag. Umaasa tayong mahuhuli at mailalabas agad ang mga isda bago sila mamatay. Mga pare, ito ang mini fish trap na gagamitin natin para sa maliliit na isda. Sa tingin ko, ilalagay natin ito sa harap ng tubo. Maraming isda sa ilalim, kaya lalagyan natin ng pain na tilapia at ilalagay ang buong trap doon. Siguradong marami tayong mahuhuli. Sobrang excited ako, kaya tara na. Bababa ako dito sa malalim na parte, ilalagay ko lang, ano yon? Ano yon? Grabe, may malaking isda doon sa ilalim. Kukuha ako ng lambat ngayon. Mga tol, may napakalaki doon sa ilalim. Tignan ninyo, kita ninyo siya doon. Ay grabe, lumulubog ako. Diyos ko, pero parang nakuha ko siya. Ayun dito, maliit na Oscar yan. Oh, pero hindi ito yung nakita ko kanina. Mas malaki talaga yung isa. Ito, maliit na baby Oscar lang. Ibabalik lang siya sa Pondex. Sige buddy, hindi yan ang hanap natin. Grabe, kita mo ito? Nasa baba lang. Kailangan ko itong mahuli guys, ang laki nito. Grabe, nakuha ko na. Ang laki ng hito na ito, Diyos ko. Orwini yan, grabe. Mag-ingat sa isdang ito.
Pwede kanyang kagatin at tanggalan ng daliri. Seryoso ako. Kapag ipinasok ko daliri ko dito at isinara niya ang palikpik, pwedeng mahati ang daliri ko. Tingnan ninyo ang tinik niya mula ulo hanggang buntot. Ayaw mong makipagsapalaran sa isdang ito. Siya talaga ang posibleng gumagawa ng ganito sa ibang isda. Aray, 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 Diyos ko. Parang matatanggal na talaga ang daliri ko. Isipin mo ang epekto nito sa maliit na isda. Sa huling video sa Pond X, nahuli namin ang isa sa mga anak nila. May ilan tayong mga isda dito na nagpaparami? Sakaling sila nga ang umaatake sa iba. Ilalabas natin siya at ilalagay sa timba. Tignan mo, ang ganda ng Erwini na hito. Pakinggan mo siya. Sige, heto na, Erwini na hito ilalagay sa timba. Kumalma ka. Parang plato ng armor yan. Ang lupit. Balik tayo. Ilalagay natin ang maliit na bitag ng isda at mga bitag para sa dambuhalang isda. Tapos iiwan ng 24 na oras. Kung hindi pa rin mahuli ng bitag ang dambuhalang isda, ewan ko na lang. Nasa gitna na ang bitag natin. Ngayon ko lang napansin. Sa kabila ng pampang, may butas sa putik na tila gawa ng pleko. Tara, silipin natin kung may laman ito. Tingnan mo ang galaw ng tubig. Parang may nakita akong isda sa loob. Nakakatakot, hindi ko talaga planong gawin ito ngayon. Nakita ko, tingnan mo dyan, kita ko ang buntot niya. Ano yun? Pumunta siya ulit sa likod. Ayan na siya, tingnan mo, siya yan. Kukunin ko na siya. Aray Diyos ko. Tingnan mo kung gaano kalaki ang Raphael catfish na yan. Kahit kamukha ng Orwini na nahuli natin kanina, ibang species ito at marami rin dito. Ang daming baby dito at ang isa, sobrang laki. Astig at ang ganda ng isdang yan mula sa putikan. Nagtataka ako kung may iba pa. Diyos ko, nakakakaba talaga. Sige, tapos na ako. Bahala na yung halimaw na kumain ng mga isda ko. Masyadong malakas para sa run reel at masyadong matalino para sa cast net. Kaya ang natitira ko na lang na pwedeng subukan ay ang mga bitag ko para sa dambuhalang isda. Sige mga pare, nakuha na ang mga bitag para sa dambuhalang isda. Umuulan na. Lalagyan natin ng pain at iiwan ng 24 na oras. Diyos ko, tignan mo yan. Nasaan ang lambat ko? May malalaking albino na isda dito. Nakuha ko siya. Tignan mo. Grabe. Ito ang higanteng gurami. Diyos ko. Umuulan ng malakas? Tingnan mo kung gaano siya kalaki. Ito ay isang dambuhalang gurami. Kita mo, malakas ang ulan. Maraming hirap ang dinaanan sa likod ng mga eksena. Umuulan buong araw pero sulit kasi nakahuli tayo ng kakaibang isda. Astig yon. Ang laki niya. Ang ganda-ganda niya. Grabe, ang galing. Tingnan mo yung ulo. Tingnan mo kung gaano kaganda yung gurami na yan. Ang astig talaga. Grabe guys. Sige, hindi natin siya itatago. Masaya siya dito kaya ibabalik siya sa Pond X. Ang astig niya panoorin. Kita-kits mamaya. Ay, ang astig nun. Sige mga tol. Ngayon, oras na para lagyan ng pain yung 2 fish trap natin. May 3 piraso tayo ng tilapia para sa bawat isa. Nailagay na ang pain sa unang fish trap, ngayon naman sa pangalawa. Excited na akong makita kung anong mahuhuli natin. Sige, ilagay na natin siya sa lawa dahil malalaking isda ang target. Ihahagis natin ang mga trap sa gitna. Itatapon natin yung isa dito, tapos yung isa naman doon sa kabila. Diyos ko, paano ko kaya mababawi yun? Ayun, nandyan lang pala, sakto. Ngayon, ito na yung pangalawa, hindi ko na itatapon ng malayo, dito ko lang ihahagis, mukhang ayos na yan. Habang naghihintay, naisip kong magkabit ng isa pang kawil at nagtira ng tilapia para sa sarili ko. Dahil malalaking isda ang target natin, mas gusto nila ng tilapia. Kaya tilapia ang ilalagay natin sa kawil. Ihuhulog natin ito sa gitna at tignan natin kung may mahuhuli tayo at sino ang nakakaalam, baka mahuli natin yung isdang hinahanap natin. At ayun, handa na tayo. Sana wala nang pumigtas sa atin ulit. Boom! Maghihintay tayo dito sa ulan. Uupo lang tayo. Yay woo! Nag-antay kami ng 30 minuto pero walang kumagat. Ang lamig. Sana may mahuli tayo. Sandali, nasaan na ang tilapia ko? May kumuha pala. Mukhang maganda itong senyales. Ibig sabihin may kumakain sa pain natin doon. Sige, round 2. Tara, boom! Sa parehong lugar tulad ng dati. Alam nating may isda roon. Subukan nating hulihin. Ilang sandali pa lang mula nang ilagay ang fish trap, may nahuli na agad tayong isda. May pakuliteral sa bungad ng fish trap ngayon. Kita ninyo siya, dumaan mismo sa harap ng fish trap. Diyos ko, may isda ako. May humihila sa linya ko. Hihilahin ko na ba ang kawil? Oh, Grabe, Diyos ko. Isang koi ito. Tingnan mo ito. Diyos ko, tingnan mo yung koi. Halika dito, pare. Hay, sana wag kang matanggal. Diyos ko, ang ganda ng koi na ito. Naku. Papasok na ako sa bitag ng isda pero Diyos ko, nakatakas siya. Nasaan ang lambat ko? Wala akong ideya kung saan napunta yung koi na yun. Mga pare, nahuli na natin siya kanina. Muntik ko na siyang mahuli. Itatapon ko na lang ang lambat at tignan natin kung mahuhuli natin siya sa ganung paraan. Sige, baka nga. Grabe, tingnan mo doon. Ayos na gawa natin. Palihim na lumabas.
Hindi, nahuli ko siya. Tingnan mo, tingnan mo, tingnan mo, tingnan mo. Siya yung paku. Grabe. Oh, him. Oh, hindi ko nga siya tina-target. Hindi ko alam na nandoon pala siya. Hindi mo alam kung gaano siya sinuwerte ngayon? Hindi ko alam na nandoon siya. Ang laki nito. Tara na. Kakabitaw lang namin, nahuli agad. Sige, dadalhin natin itong isda sa bahay ko at ilalagay sa lawa kasama nung una. Hindi ako makapaniwala. Gusto ko pa rin makuha yung koi. Kaya babalik tayo at susubukan siyang hulihin. Kailangan ko siyang yakapin ng mahigpit. Handa na tayo umalis. Tingnan natin ang mga puting ngipin mo. Grabe, ang wild ng isdang ito. Sige, malaki ka. Ayan na. Ang laki talaga nito. Mas malaki ito kaysa una. Sige, tol. May pain pa tayo sa gitna. Hindi ko na alam nangyayari pero ang lupit nito. Oh, maghihintay na lang tayo. Maya-maya, may pangalawa na kaming kagat. Tingnan mo ang linya ko. Umaandar na palabas. Ibig sabihin, may nahuli tayong isda. Tingnan natin kung ano ito. 3, 2, 1. Ay, Diyos ko. Ay, maliit na Oscar lang. Maliit lang na Oscar. Diyos ko, ang ganda niya. Grabe. Ito na yata ang pinakamagandang nahuli namin dito. Wow, tingnan niyo mga kaibigan. Katulad ng ibang isda, may kagat din siya sa palikpik niya. Diyos ko, tingnan mo. Wala siyang isang mata, kaya siguro dito ipinanganak ang isdang ito. Ngayon lang ako nakahuli ng Oscar na isang mata lang. May mata siya dito tapos wala sa kabila. Ang kakaiba ng itsura niya. Mag-comment kayo sa baba ng pangalan para sa kanya. Itatago natin siya at sasali siya sa Oscar Army. Ilalagay na natin siya sa timba. Sige, ayan na siya. Kakakita ko lang ng koi sa likod mo. Saan? Nandun sa pinakadulo, kakalabas lang niya doon. Sige, pupunta tayo doon. Pupunta tayo doon ngayon. Kunin natin ang lambat. Sige. Nakikita ko siya. Ah, hindi mo siya nakuha. Siguradong hindi ko siya nakuha. Mukhang hindi na natin siya nakikita mga pare. Nawala na ang koi. Pumunta kayo sa comments at mag-iwan ng like. At sabihin ninyo kung dapat ba kaming bumalik at subukang hulihin ulit. Yun na yata ang pinakamagandang koi na nakita ko sa buong buhay ko. Pero sa ngayon, magtatapon pa tayo ng isang pain doon sa gitna at titingnan natin kung ano ang mahuhuli natin. Heto na, inilagay na natin ang natitirang tilapia sa kawil. Tingnan ninyo kung gaano kalaki tong pain. Malamang malaki ang mahuhuli natin. Oo, maganda ang pakiramdam ko tungkol dyan. Tingnan mo, gumagalaw. Oo, siguradong may isda tayo. Sige, tatayo na ako para dito. Grabe ang layo na ng linya ko. Inihagis ko doon. Ay Diyos ko, tingnan mo. Nasa gitna na talaga. Ano yun? Hindi mo akalaing makikita mo. Tingnan mo, siya yung batang pulang buntot. Hindi dapat mawala ito. Akyat ka na dito. Oo, nahuli natin siya. Tingnan mo ito. Grabe, ang cute niya. Pakinggan mo siya. Oh ha? Hindi ko inasahan na makahuhuli ako ng pulang buntot. Guys, ang dami nating pulang buntot dito. Grabe, pakinggan ninyo siya. Sa totoo lang, ito na siguro ang pinakamaliit dito. Marami pa tayo at yung iba lumalaki na. Tara, tanggalin na natin ang kawit mo pare. Ayos, nakuha na ang kawit pare. Kung mapapansin ninyo, sira-sira na rin ang mga palikpik niya tulad ng ibang isda. Pare, anong nangyari sa'yo? Sino ang gumagawa nito sa'yo? Sabihin mo sa amin. Sige, ilalagay natin ang mga isda sa timba at uuwi na tayo kasama ang lahat ng nahuli mula Pond X papunta sa pansamantala nilang tirahan. At magkikita-kita ulit tayo bukas. Kapag tiningnan natin ang mga bitag para sa dambuhalang isda, magkikita-kita tayo ulit sa bahay ko. Nakarating na tayo sa bahay at may isang batya tayo na puno ng isda. Ilalagay natin sila sa iba't ibang mga pond sa likod ng bahay ko. Eto na, Diyos ko, nasa splash zone ka na. Helen, pangalawa na ito mula sa Pond X para sa video na ito. Grabe, ilalagay natin siya sa Seachlid Pond. Tingnan mo ang laki niya. Ang saya niya sa loob. Magkatabi na silang dalawa, ang ganda nilang tingnan. Pasensya na umuulan na kasi ng 3 araw. Sige. Si Irwini, ang higanteng Irwini catfish, pati ang batang redtail, ay ilalagay na natin sa harapang pond. Pakiusap, wag mo akong saktan. Aray, grabe, sabi ko na nga ba, wag mo akong saktan. Sige na, pumasok ka na dyan. Nandito ang maliit nating redtail. Siguro higit 10 na tayo ngayon. Mabait siyang bata, ayos. Nakalimutan ko na halos ang mga ito. Narito ang maliit nating redtail, garami, at Raphael catfish. Ilalagay muna natin sila sa quarantine pond. Ayan na sila, may isa pa tayong isda. Baka ito ang paborito ko ngayon. Narito na ang ating one-eyed Oscar. Ilalagay na siya sa Oscar Army. Kita-kits pare. Ay, ang astig niya tingnan. Sige mga tol, ayun na lahat ng isda na nahuli natin sa ngayon. Nailagay na natin lahat ng fish trap natin at iiwan natin sila ng buong 24 na oras. Kaya siguro magkikita ulit tayo bukas ng ganitong oras. At sana hindi na umuulan. Oh, umuulan pa rin. Nasa Pond X ulit tayo mga kaibigan matapos ang isang araw. At may isa tayong bitag ng isda doon, isa pa doon, at meron tayong mas maliit sa kabila. Pupunta tayo sa kabilang lawa para tingnan ang mas maliit at malaman ang nahuli natin doon. Heto na. Yan dyan ay isang dambuhalang gurami at sa tingin ko koi, kaya siguro ibig sabihin wala sila sa bitag ng isda. May balde tayo dito, punuin natin. Heto na, tingnan natin. Oh, may nakikita akong isda sa ilalim.
Nakikita ko talaga sila. Sige na, bigyan mo ako ng maganda, baby. Oh, may butas ang bitag. Mukhang may kumamot dito. Sa tingin ko, hindi naman mahalaga yon. Tingnan mo lahat ng isda na nahuli natin. Ayos. Tingnan natin kung ano ang nahuli natin dito. Grabe, tingnan mo ang laki ng isdang ito. Oo, 2 ang nakuha natin dito. Oh, baby flanco. At ito naman dito ay isang silver dollar na ang astig talaga. Ayos. Ayan na sila. Ano pa kaya? Grabe. Tignan mo, baby gurami ito. Ilalagay natin siya sa timba. Ano ito? Parang chichlid yata. Wala akong ideya. Ang Oscar Pond X ay talaga namang puno ng Oscar gaya ng alam natin. Helen, grabe. Tignan mo ito. Ang astig nito. Siguradong parehas ito ng albino placos na nagpaparami. Palagi naming nahuhuli ang mga ito sa pagdaan ng mga taon. Naglagay ako dito ng ilan. Siguradong matatanda na at nagpaparami na sila. Tignan mo kung gaano kaastig yan. Grabe, 2 sila. Ang astig. Tignan mo, may 2 pa tayong nahuling isda. Ang laki ng sun catfish na yan. Ang ganda niya, grabe. Isa lang din ang mata niya. Ano bang nangyayari sa Pond X? Sige. Ayan na siya. Tapos ito pa, isang random na cichlid. Sa tingin ko yun na yun. Sa unang fish trap, tingnan ang butas namin. Maraming huli doon. Ngayon tingnan natin kung nahuli na ang halimaw na pumapatay sa mga isda sa Pond X. Iniisip ko kung dapat muna nating kunin ang chat o kunin na. Grabe, Diyos ko. Sige, ito muna kunin natin. Tignan ninyo, may malaking isda sa loob. Gourami ba yon? Sandali, kakakita lang natin ng gourami ha. Tignan ninyo kung gaano kalaki. Sinasakop niya buong bitag. Diyos ko, dambuhalang gourami ito. Parang hindi ito pareho. May nakuha tayong paku. Grabe, ang laki. Mas malaki pa kaysa sa isa, di ba? Sa tingin ko iba iyan kasi yung isa mas mapula ang ulo. Grabe. Kakakuha lang natin ng pangalawang dambuhalang garami dito, ayun siya. Tignan mo yan. Grabe ang laki. Oh, siguradong iba ito. Mas malaki talaga ito at sobrang ganda pa. Kaya baka kunin na natin siya. At dito naman, meron tayong red-bellied paku. Mas maliit ang albino kaya ibabalik muna natin siya sa Pond X para lumaki. Kita tayo ulit pag lumaki na siya. Ito na ang pinakamalaki nila kaya iuuwi na natin siya. Nilagay na natin siya sa tub. Ang laki niya. Ayos, tagumpay ang una nating monster fish trap pero hindi pa ito ang talagang hinahanap natin. Ang higanting garami at ang maliit na paku ay astig talaga. Pero ang pangunahing layunin natin ay mahuli yung isdang nagpapahirap sa lahat ng ibang isda. Umaasa tayo sa huling fish trap na ito para mahuli siya. Kung hindi, tuloy-tuloy mawawala at makakain ng kung sino man ang mga isda ko. Tara na mga pare, tingnan natin yung huling fish trap. Baba tayo, mag-like kayo para sa swerte. Kinakabahan ako. Medyo malayo ito, sana hindi ako atakihin. Sige, hawak ko ang tali. Uy, nakita mo yun? Ano kaya nasa trap na yun? Tingnan mo yung mga bula, nakakatakot ito. Ano ba yun? Wala namang laman, grabe. Yun na yung pating, promise. Yun talaga yung pating. Ayan na, ayan na. Diyos ko, nakuha natin siya. Ang laki niya, grabe. Ito talaga ang goal natin. Ito yung tina-target natin. Ito yung napakalaking freshwater na pating na nandito. Ang bigat niya, grabe. Grabe pare, may isa pang red tail sa loob. Tignan mo. Hindi ko agad napansin. Ang wild nito, mga tol. Ito ang pinakamalaking freshwater na pating na nahuli ko. Subukan nating ilabas siya. Tingnan mo itong halimaw. Ang laki ng kinakain niya. Pati ibang isda siguro. Ayan na, nakuha ko na siya. Nailabas na natin. Grabe, ang laki talaga nito. Tignan mo yung bagay na yan. Isa itong freshwater na pating. At sobrang laki niya. Mukhang medyo nasugatan ng mga palikpik niya sa bitag. Pero normal lang yan, mga pare. Hindi mo talaga maiiwasan yan. Dadalhin natin agad si kuya sa tube sa likod ng truck ko. Tapos babalikan natin yung red tail. Ayos ka lang, tol. Ayos siya. Nakatayo at lumalangoy ng maayos. Mukhang mabubuhay siya, mga pare. Ang laki talaga ng pating. Hindi ko pa rin matanggap. Dito rin nakahuli tayo ng isa pang red-tailed catfish na maliit, hindi tulad ng malalaki dito. Sige, gets ko na pare. Pasensya na. Iuuwi natin yung isda at ilalagay sa pond kasama ng isa pa. Nakahuli pa tayo ng isang Oscar. Pero hindi siya maganda kaya ibabalik natin sa pond. Paalam. Tagumpay tayo sa misyon. Nahuli natin ang napakalaking freshwater shark. Pero may isa pa pala dito sa loob. 2 pala sila, isang albino at isang normal. At mas malaki yung normal kaysa sa albino. Malaki talaga ang pond na ito at hindi ko alam nasaan siya. Hindi namin siya nahuli. Kaya malamang babalik kami dito para sa part 2. Kung gusto ninyo makita yon, sabihin lang. Pero ngayon, may truck tayo ng isda at uuwi tayo sa bahay ko para ilagay sa mga pond sa likod. Wala akong ideya kung saan nating ilalagay itong dambuhalang freshwater shark. Pero magkita-kita tayo ulit sa bahay ko. Sige, tingnan natin kung kamusta na ang shark. Mukhang okay siya dyan.
Pero bago ilagay sa pond, may balde pa tayong leatherfish na kailangang hanapan ng tirahan. Pwede nang ilagay sa harapang pond ang silver dollar at baby red tail. Kita-kits mga tol! May albino placos din tayo sa harapang pond, kaya tingin ko perpektong tirahan ito para sa kanila. At dahil magkapareha sila para sa pagpaparami, baka magkaroon tayo ng maraming baby albino placos sa hinaharap. Para sa Oscar, baby placo, maliit na gurami, at chichlid, ilalagay sila sa quarantine pond. Sa huli, may isa pa tayong chichlid para sa mas maliliit na isda. Itong isa pa, wala ring isang mata, kaya ilalagay natin sa quarantine pond. Ngayon mga kaibigan, meron tayong dalawang malalaking isda, ang higanteng gurami at ang malaking shark. At sa tingin ko, alam ko na ang perpektong pwesto para sa kanila. Sige, unang-una, ito ang higanteng gurami. Sobrang laki ng isdang ito. Punta tayo sa Cichlid Pond. Lalong gaganda ang pond dahil sa mga bagong malalaking isda. Ginoong gurami, tingnan ninyo kung gaano siya kalaki. Ayan na siya. Tingnan ninyo kung gaano kaganda ang isda. Nandyan sina gurami at dalawang paku. Kulang ang pond na ito sa malalaking isda. Ngayon, kukunin natin ang iridescent shark at ilalagay sa Cichlid Pond. Mga pare, grabe wild ito. Ang laki ng shark na ito, tignan mo. Halos hindi magkasya sa lambat. Tara na, ayan na ang malaking shark natin. Ilagay na agad sa pond, kuya, go. Yes, nagawa natin. Ang malaking iridescent shark, paku at higanting garami ay nasa Cichlid Pond na. At ang astig nilang tingnan. Tignan mo ito, tignan mo siya sa tabi ng paku. Ang galing. Sige mga tol. Grabe, sobrang init sa Pond X pero marami pa rin kailangang hulihin na isda. Kung gusto ninyo ng part 2, pumunta lang kayo doon. Like at subscribe sa baba. Kita tayo sa susunod. Paalam!